At lipat naman po tayo sa Dasmariñas City, Cavite. Ando si kapatid na Jerry Cabanero at kapatid na Edwin Magdaraog kasama na ating mga panauhin. Cavite, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dito po sa dakod ng Dasmariñas, ang magtatanong po ay si kapatid na Rizal Bolonia. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po ay isang Katoliko. Meron po akong tatlong tanong. Unang tanong, nasa Biblia po ba ang pagkukumpisal sa isang pari? Pangalawa po, tama po ba ang pagrorosaryo? Pangatlo po, nasa Biblia po ba ang pananalangin ng 9 na araw sa taong patay na? Yun lang po. Unang-una kapatid, sa Biblia, hindi ipinapanalangin ang patay. Kasi pag patay na, nasa Diyos na ang kapalaran nun. Hawak na ng Diyos ang kaluluwa nun. Paano pong papanalangin? Nasa Kanya na nga. Diba? Dosages ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ayan, nasa kamay na ng Diyos yun alam mo kapatid, walang apostol at mga Kristiyano ng una na nanalangin para sa patay. Walang ganon. Wala silang panalangin na makikita ka sa Biblia na nalangin sila para sa mga patay. Kasi pag patay na, final na yun Wala ka nang maiiba no? Wala ka nang magagawa sa patay. Sabi rin yun ang pasyon. Yung pasyon na kinopya ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ang sabi sa pasyon, walang magagawang tunay sa namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga, at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng kagamit mo na. Ayun. Pagkapatay na, wala ka na magagawa Wala na rin pwedeng gawin sa'yo. Kahit panalangin ka ng buong mundo, namatay kang walang hiya, namatay kang hindi naniniwala sa Diyos, mababago pa ba yun? Wala ka nang magagawa pa rin pag namatay ka na, kahit ipanalangin ka pa ng ipanalangin ng kahit pasino, hahatulan ka ayon sa gawa ginawa mo, puro mali. Ginawa mo, puro pambababae, pagnanakaw, panluloko sa kapwa, namatay ka sa lahat ng kawalanghiyaan mo sa buhay. Kahit na magmisa ng magmisa, manalangin na manalangin, mababago mo pa ba yun? Basahin natin yung Ezekiel. Ganito ang sabi sa 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Kita mo kapatid, yung katwiran mo nasa iyo. Yung kasamaan ng masama nasa kanya. Hindi pwedeng ilipat. Hindi pwedeng yung kasalanan ng tatay mo mapunta sa iyo. O kaya yung kasalanan mo mapunta sa tatay mo. Yung katwiran niya nasa kanya. Yung kasalanan mo nasa iyo. Kung sino yung masama, yun ang hahatulan ng Diyos. Ganon sa paghuhukom ng Diyos. Hustisya ang Diyos Justice siya, fair siya. Kung sino nagkasala, yun ang mananagot. Kung nagkasala ka, tapos wala kang takot sa Diyos, kahit sino pa manalangin, hindi ka pwedeng iligtas. Basahin natin ang 14:20 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man.
Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kanya-kanya tayo ng gagawin. Gusto mong maligtas, gumawa ka ng katwiran, sumunod ka sa Diyos. Ang Ama susunod sa Diyos, ang Anak susunod sa Diyos. Gumawa ng katwiran yung Ama, ayaw naman gumawa ng katwiran ng Anak. Hindi maliligtas yung Anak. Kahit manalangin yung Ama, hindi rin maliligtas yung anak niya. Kahit nga si Job pa manalangin, o kaya si Noe, o kaya si Daniel, sabi ng Panginoon, buhay ako, nandun ako sa araw ng paghukom. Hindi sila magliligtas ng anak na lalaki o babae man. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang anak na lalaki o babae. Kasi kanya-kanya tayong sagutin sa Diyos. Yun ang hustisya ng Diyos. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi utos ng bagong tipan na manalangin para sa patay. Habang buhay ang tao, utos ng Diyos, ipanalangin mo. Panalangin ng mangangaral, panalangin ng ministro, ang lahat ng tao, panalangin. Pero pag patay na, nasa kamay na ng Diyos ang kapalaran nun. Kahit ano pang panalangin ang gawin mo, hindi mo na mababago yung nakarecord sa buhay niya. Hindi nababago ng panalangin yung nakarecord. Basahin natin ang 20:12, kapatid na Daniel ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan tayo sa gawa, yung ginawa natin. Hindi tayo hahatulan sa ginawa ng iba para sa atin. Kasi napakasama mong tao pagkatapos ngayon. Lahat ng mga tao, halimbawa, magpamisa, manalangin. Mababago pa ba yun? Nakasulat yung gawa mo araw-araw. May aklat ng buhay, kapatid. May record tayo sa langit, tayong lahat. Kumbaga sa school, meron tayong card. Nandun yung record kung papasak ka, kung hindi. Hindi mo mapabago yung card. Maaring mabago mo yung pagka yung teacher mo tumatanggap ng lagay. Ang Diyos walang lagayan doon. Walang palakasan doon. Kung ano talaga yung ginawa mo, yun ang pananagutan mo sa araw ng paghukom. Kahit sino pa ang manalangin para sa'yo, patay ka na, wala ka ng paraan para magbago kasi patay ka na, kahit sino pa manalangin para sa'yo, hindi ka na pwedeng patawarin. Kaya bago pa tayo mamatay, dapat mapatawad tayo. Para tayo mapatawad, dapat tayong mangumpisal. Kanino tayo mangungumpisal? Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang kumpisal, ikukumpisal mo sa Diyos, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi ka mahihiyang mangumpisal ang sabi sa Biblia, aking ipahahayag ang aking kasalanan sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sabi diyan sa Cebuano, giila ko ang akong mga salangan ha kanimo, ug wala ko tagoy sa akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sa Panginoon tayo mangungumpisal, hindi sa pare. Ngayon, yung pagrorosaryo, kapatid, bawal sa Biblia yon. Ikinalulungkot ko, wag kang magagalit, tinanong mo, hindi naman kita inaatake. At kahit sino, hindi ko naman inaatake. Bawal ni Kristo yung ulit-ulit na panalangin sa 7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila
Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Eh, hindi mo pa nga nasasabi, alam ng Diyos yun eh. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Sabi ni Kristo, sa pananalangin nyo, huwag kayong magagamit ng walang kabuluhan pa ulit-ulit. Sa Bisaya, ang sabi dyan, ug sa pag-ampo, dili ka mo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos, ingon sa ginabuhat sa mga hintil. Kay nagadahom sila nga pagapatalinhugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Busa, dili ka mo manig-ingon kanila, kay nahibalo ng inyong amahan sa inyong mga kinahanglan, sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Paano kang gagamit pa ng rosaryo? Ang rosaryo, ulit-ulit na panalangin yan biro mo, ulit-ulitin mo. Hindi naman bingi ang Diyos. Hindi naman siya bingi. Hindi naman siya makulit. Kinukulit lang nung iba. Trabaho nung mga hintil yan nung araw. Akala nila kung marami silang sinasabi, papakinggan sila. Ang Diyos nga sabi nga nung kanta yung, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. O, kita mo? Kahit nga may bagyo pa pag nanalangin ka, kahit kumukulog at kumikidlat, maririnig ka ng Diyos paulit-ulitin mo pa ba yun? 5 ulit, 10 ulit. Lalabas yung Diyos mo makulit o kaya bingi. No? Pero yung Diyos na totoo, hindi bingi yun. At hindi makulit yun. Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Kaya kung mananalangin ka, hindi dapat pa ulit-ulit. Bakit ang mga apostol, mayroong nanalangin 3 beses? Mali ang pagka-interpret. Bakit? Basahin natin ang 12:6 ng 2 Korinto. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon, upang ilayo ito sa akin. Si Pablo, nagkaroon siya ng tinik sa laman. Parang nagkaroon siya ng kapintasan sa harap ng tao at ng Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, makaitlong nanalangin ako upang alisin ito ng Diyos sa akin. Alam mo kapatid, yung makaitlo dyan, hindi dun sa oras din na yun. No? Kasi si Pablo nananalangin palagi, umaga o araw at gabi. Nananalangin si Pablo araw at gabi. Pero hindi ulit-ulit. Yung panalangin niya, inuulit niya sa susunod na isang pagkakataon ng panalangin. Basahin natin ang 2 Timoteo 1:3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayun, si Pablo kung manalangin gabit araw. Pinanalangin niya ngayon, pwede niyang ulitin uli mamayang gabi bago siya matulog. O kaya bukas uli. Pero hindi doon sa oras na yun, ulit-ulit na parang panalangin ng rosaryo na yung oras din na yun, ilang beses sasabihin. Si Pablo, lagi niyang ipinapanalangin si Timoteo, araw at gabi. Hindi sa oras din na yun, ulit siya ng ulit. Lalabas kasi makulit yun Ayun. Yun ang bawal. Yung ulit dun sa oras na yon. Pero halimbawa, habang hindi mo natatanggap yung ipinapanalangin mo, pwede mo namang ulitin yon. Bawa, nanalangin ka sa umaga, pwede mo ulitin sa gabi. Panginoon,
wala po akong trabaho, sana bigyan mo po akong trabaho. Di ba, nanalangin ka Lunes, Martes wala ka pa rin trabaho, pwede mong ulitin. O kaya, Miyerkules wala ka pa rin, pwede mong ulitin. Pero doon sa oras na yun, Lunes, Panginoon, wala po akong trabaho, bigyan mo ako. Panginoon, wala po akong trabaho, bigyan mo ako. Panginoon, wala po akong trabaho, bigyan mo ako. Panginoon, hindi pwede yun. Lalabas makulit ang Diyos noon. Pwede mong ulitin sa ibang pagkakataon ng panalangin. Pero doon sa mismong oras na yun, gaya ng ginagawa ng mga nagro-rosaryo, mali yun, kapatid. Bawal ni Kristo yun. Hindi naman katakataka, kapatid na Rachel. Kasi ang aral ng rosaryo, hindi naman galing kay Kristo yan Pakinggan mo sa aklat ng Katoliko kung kanino galing yung rosaryo. Ito po ang Aklat Katoliko, The Secret of the Rosary sa page 18. Ito po ay sinulat ni Louis de Montfort, Roman Catholic author, priest and confessor. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Hindi naman pala galing kay Kristo yan Galing daw yan kay Santo Domingo. No? Na di umano, galing naman daw kay Blessed Virgin. Paano mangyayari yun? Patay na si Blessed Virgin nung mabuhay itong Santo Domingong ito. Malaki naman kasinungalingan yan. Ibig mo sabihin si Maria na nakalibing, patay, nagdala ng rosaryo, binigay kay Santo Domingo. Paano mangyayaring mabigyan niya ni Maria ng rosaryo, patay na rin si Maria nung panahon na yon. 1,000 taon nang patay si Maria nung nabuhay si Santo Domingo. Paano nangyari na ibinigay ni Maria kay Santo Domingo yung rosaryo? Si Maria hindi naman nagro-rosaryo. Wala namang mababasa sa Biblia ang rosaryo. In the first place, walang mababasa sa Biblia na rosaryo. Kanino galing? Kay Santo Domingo. Umano, galing kay Santa Maria. Paano maibibigay ni Santa Maria? Patay na si Santa Maria nung mabuhay si Santo Domingo. At saka, paano siyang bibigyan ng rosaryo? Wala naman rosaryo si Maria. Siguro ibang Maria yon. Iyon ang ibig kong sabihin, kapatid. Naunawaan mo po ibig kong sabihin, kapatid na Rachel? Opo, nawaan ko po. Salamat po, Brother Erling. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Okay po, lipat naman tayo dito sa Palit, Pampanga.